Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga upload. Imbis na tawagin sina Victor at Lucia na nasa dagat ay saglit akong nakatayo roon at pinanood silang dalawa. Si Lucia ay tumatakbo patungo sa dagat upang sumalungat sa maliliit na alon na dumaraan sa buhangin. Habang si Victor ay nakatayo sa dagat na abot hanggang tuhod ang tubig. Sinusuklay ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Nakangiti ito habang pinapanood si Lucia na inaanod ng tubig. Mabilis siyang sinalubong ni Victor para kunin. Ang tunog ng mga alon at ang kanilang mga tawanan ay nagsasalpukan, tulad ng isang magandang siponya na nakasundo sa isa't isa. Hi, paglapit ni Victor sa akin matapos mapaupo ang anak namin sa deck. Tapos na ako, nakahanda na ang pagkain. Matamis na ngumiti ito sa akin at niyakap ako. Tumabi sa akin at tiningnan ang pagkaing tinapos kong hiwain. Siya ang gumawa nito, pero sinimulan kong tulungan siya at tapusin. At ngumisi naman ito. Simple lang to, Victor. Anyone can do this. Napairap ako at kumuha ng isang barbecue, tsaka humarap dito at umambang susubuan siya. Pwede mong tikman kung ayos na ba tong ginawa ko. Dahan-dahan naman siyang gumuya, sunod kong ginawa ay kumagat na rin para tikman iyon. Pagdating ng gabi, ang ginawa namin ay tumambay malapit sa dalampasigan na may siga at manood ng mga pagputok sa langit. Sa ibabaw ng dagat, nakakamangha ang mga makukulay na pagputok ng naaaninag pa nila sa tubig. Sa tabi namin ay ang nag-aapoy pa ring bonfire. Nakaupo sa upuan, may kalakihan iyon para sa isang tao. Habang si Lucia naman ay nasa harapan ko nakaupo, nakatulog na siya sa gitna ng fireworks show. Pagod na siya. Natatawang sambit naman ni Victor na mapansin ito. Namatay na din ang bonfire, bumalik sa pagiging madilim ang langit. Mauubos na rin ang apoy sa gilid namin. Alam ko masayang masaya siya sa nangyayari sa atin. Thank you. Mahinang sambit ko rito. Ipapakilala natin siya. Na siya ay anak natin pagbalik natin. Ipapakilala natin siya sa lahat. Natatakot ako sa mga isiping iyon. Na-judge na ako, ngunit umaasa ako na ang aking anak na babae ay hindi huhusgan ng katulad ko. Magagawa natin. Nahihirapan akong napalunok. Pwede ko magpasagawa ng DNA test. Hindi ko natapos ang sasabihin sa marahas na pagbaling ni Victor sa akin. Kunot ang noo at awang ang mga labi nito. Bakit natin gagawin yon? I don't want anyone to question the situation. I was gone for 3 years, Victor. At hindi rin natin maganda ang reputasyon ko. Even my name was clean. It changed. Hindi na natin kailangan iyon. Matamaniya akong tingnan at umigting ang mga panga nito. Paano ang pamilya mo? Alam kong mabuti sila. Alam kong hindi ganun kalupit ang mga Del Mundo. Pero kahit ako na ina, kapag ang anak ko ay nasangkot sa ganitong sitwasyon, i-double check ko ang mga bagay upang matiyak na ang mga posibleng problema ay mapipigilan sa hinaharap. Hinding-hindi na nila siya tatanungin. Hinawakan niya ang pisngi ko at marahang humaplos. At mamahalin nila ang anak natin. Iyon ang unang gagawin nila bago isipin ang ibang bagay. Kinagat ko ang labi ko at pinag-isipan ito na mabuti. Tinanguan ko ng ulo at tumingin sa langit. Inilipat niya ang katawan niya para ihilig ang mukha niya sa leeg ko. Dahan-dahang sinusubok ang humiga sa tabi ko. Nakita ko kung paano niya inabot ang kamay ni Lucia. Mahal ko kayong dalawa. I want to marry you again, Atasha. Napahawak naman ako sa kanyang braso. But you know for sure, nahanda ako maghintay. Kontento na ako na maging boyfriend mo sa ngayon. Hanggang sa handa ka ng pakasalan ako.
Natawa naman ako bigla sa sinabi niya, boyfriend? Mahinang bulong ko at hindi makapaniwala sa sinabi niya. 2 lang yan. Babalik tayo ng isla na tayong 2 o buntis ka. Mas natawa ako sa sinabi nito at napailing na lang. Kahit papaano okay lang ako, but still, it will be better if you marry me again. Ayoko magkaroon ng malaking tami sa kasal ko. That's hard. Nagpakawala ito ng malakas na halakhak. I don't want another rush wedding. Seryoso kong sabi sa kanya. Alam kong hindi naman mahalaga ang ingranding kasal. I was so happy when I got wedding with Victor. Sinugod ito at parang napipilitan. Ito ay pinilit gustong pakasalan siya. Ngunit hindi ko maaaring baliwalain ang idea na pinilit akong gumawa ng ilang bagay sa aming kasal. Lalo na yung prenuptial agreement, yung venue at yung gown. Iba noon, Atasha. If your father asked me for another deal, just so I can marry you again, I won't think twice. Kahit ibigay ko pa sa kanya ang negosyo ko kapalit nun, alam mong gagawin ko yun nang walang pag-alinlangan. I shook my head. I won't let that happen again. Kung noon wala akong nagawa, siguradong ngayon ay may gagawin ako at hindi ako papayag. Sa tingin ko hindi pa kaya ng tatay ko na gawin yun. Just if ever, I can start and stand again. Kung paano ko tinalikuran ang profession ko noon. You love your profession. Bakit hindi ka nalang bumalik pa? Pwedeng mo namang gustuhin bumalik, hindi ba? Taka akong umangat ng tingin sa kanya. Change of priorities, I guess. Aniya, nang dumapo sa akin ang mabigat niyang tingin. Ngumiti siya at inabot ang labi ko para halikan ako. Buntis ka. Gusto kitang pakasalan. I am going to be a father. Tatalikuran ko lahat para roon, Atasha. Hindi naman ako nakaimik sa sinabi ni Victor. At ngayon, sa tingin ko ay wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pagkakaroon ninyo ni Lucia. Ipagpapalit ko ang lahat para lang makasama ang pamilya ko. Bahagya siyang napabuntong hininga at napalunok. Alam kong iniisip mo pa rin si Lucio. Patawarin mo na ang sarili mo at hayaan maging masaya. Ang kasiyahan mo, Atasha, ay kasiyahan rin ng mga anak natin. Tumingala ako sa langit at naalala ko ang mukha ni Lucio. Pagkatapos ko siyang isilang, ang labi ko ay nanginginig pero nanatili akong composed habang pinoproseso ko ang mga nangyayari pagkatapos ng insidenteng iyon. Si Lucia ay tiyak na mabubuhay. Ngunit si Lucio at ako ay parehong kritikal. Sabihin mang piliin ako noon ni Mami over my son, it's a certain if I can make it. Alinman sa amin ang makarating o pareho kaming mamatay. At ikaw ang nabuhay, Atasha. I have no idea. I feel like Lucio sacrificed for us. Kaya sobrang sakit para sa akin. Nung nagpapa-check up ako, nagpapa-ultrasound, my doctor always say, ang sanggol na lalaki ay malusog at aktibo kumpara kay Lucia. Kahanga-hanga ang ginawa ni Lucio. That's why I was shocked that he didn't make it. Marin akong napapikit at naramdaman ang mahigpit na yakap ni Victor. Kaya sobrang sakit para sa akin yun. And you need to let go of that. Walang may gustong nangyari. Nagiging maikli at mabilis ang 1 linggong kasama ko sila. At ang pagbabalik muli sa dati naming pamumuhay ay hindi naging kasing kinis sa inaasahan ko. Dahil lahat tayo ay binubugbog ng nakakakalabot na balita. Si Mara Florendo ay half-sister ni Victor. Napasinghap ako at walang kakurap-kurap na tiningnan ko si Sander. Pagdating namin sa penthouse ko, may malaking kaguluhan na nasa labas ng building. Everyone is trying to get information and questioning us. Kasabay nun ang mga parating na kaninong anak si Lucia. Kung papayag tayong magsama ngayong kumakalat na sa buong syudad, na si Mara din, may half-sister ng dating asawa. Victor, lumingon ako sa kanya para humingi ng kumpirmasyon sa lahat ng ito. Hindi niya ako binigyan ng kahit anong reaksyon. Napailing lang siya, hindi sigurado dito. Narito ako para humingi ng legal na payo. Ngunit lumabas ang balita ngayon. Hinaplos naman ni Sander ang kanyang noo. Who spread the false information? I snapped. Hindi ako naniniwala na anak ng mami ni Victor si Mara. Ang ibig bang sabihin nagkaroon ng relasyon ang kanyang ama at ang mami ni Victor?
At hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko kung sakaling totoo man ang mga ito. At bakit naniniwala ang mga tao sa balitang iyan na walang katotohanan? Galing mismo kay Mara. Bumigat naman ang paghinga ko at napahilamos. Baby? Narinig ko ang sambit ni Victor. Nung una akala ko yun, pero nung napunta yung mga mata niya sa pintuan, na-realize ko it was Lucia. Baby? Wika naman ni Sander. May anak kayo? Gulat siyang napabaling sa aming dalawa. Pinalik ang tingin kay Lucia na nakasilip sa pintuan. Natakot po ako sa mga tao. Sa labas ng mga sasakyan natin. Bulong niya at binuhat siya ni Victor sa kanyang mga braso. Nanuyo ang lalamunan ko at hindi makagalaw. Sinulya pa niya si Sander. If what Mara was true, hindi ko pinatapos si Sander. We are not blood related. Si Mara lang ang half-sister ko. Kami ang magkadugo. Mariin kong sambit. Gumalaw naman ang panga ni Sander at tumingin siya sa akin. You had twins? Natawa ito nang ma-realize niya eventually. Sa huli ay tumayo ito at nilapitan ang anak namin. Hi sweetie, what's your name? Nakangising tanong ng kaibigan ko. Lucia Alexandra Florendo. Bulong naman niya. Pilit pa rin ang diretsyong banggitin ang pangalan nito. Ngunit nagpatuloy sa paghinto upang bigkasin ito ng maayos. Ang cute mo, Lucia. Tinapik niya ang ulo ni Lucia at proud na tiningnan ako. Napunta ang mga mata niya. Victor, galing mo ah. Nakaisa ka rin? Natatawang wika nito, ganoon din si Victor. Baka makaisa pa ulit. Napaungol ako sa hindi makapaniwalang sagot naman ni Victor sa pahayag na iyon ni Sander. Victor, seryosong tawag ko rito. This will surely bring scandal to our family. Ang kagustuhan kong payapang pagtanggap kay Lucia at magkasundo ang pamilya naming dalawa ay mukhang imposible nang mangyari pa. Tinabihan ako ni Victor sa upuan habang nasa balkonahe kami sa penthouse. Hindi ko napigilang mapangiti sa kanya. Pwede mo akong kausapin kung may gumugulo sa isipan mo. Nagtanim siya na maliliit na halik sa akin sa mga templo ko. We will communicate and help each other. Kung may mga bagay na gusto mong gawin ko, sabihin mo lang at gagawin ko. Hindi naman ako nagsalita sa sinabi niya. Was Mara your half-sister? Yung totoo. Paus kong tanong at umangat ang ulo ko para tingnan siya. Bahagyang umikot naman ang labi niya at nauwi sa hindi makapaniwalang ngiti. Sana hindi. Natawa naman ako sa sagot nito, kaya tiningnan niya ako sa mga mata. Hinaplos niya ang pisngi ko at hinalikan ang tungki ng ilong ko. Diba? Napalunok ako at dinilaan ang ibabang labi ko. Galit sa tatay ko. Ngayon pa lang. How about you? Hindi ka ba galit sa nanay ko? If ever na totoo. Napaiwas naman ako ng tingin at napaisip sa kanyang sinabi. Will this family find her their peace? Hindi ko kayang makitang nasasaktan ang ina ko. Hindi ko rin kayang makita si daddy na nasa isang lugar kasama ang mami ni Victor kung totoo man na may relasyon sila. I won't get mad. Paus na sagot naman ni Victor matapos walang makuhang sagot sa paghihintay sa akin. Nakaraan ang lahat at nakita ko kung gaano kamahal ng tatay mo ang nanay mo at Tasha. Napabuntong hininga ako ng malalim. We are out of this. We care about the situation, but we are out of this. And Lucia is our main priority. Seryoso niyang saad. Kung magkakagulo sila, sana huwag sa harap ng anak natin. This is their first grandchild. I hope they will consider putting aside their problem. Paano tayo aalis sa sitwasyon na to? This is our family issue. Kinagat niya ang ibabang labi nang maramdaman niyang tinututulan ko ng opinyon niya. I know. Tumawa siya at medyo lumipat sa pwesto niya. Malaki na sila at Tasha. Kung mas magaling sila sa atin, for sure. Beside, we have our family now. Matamlay akong tumango sa kanya. Oo, paano ko makakalimutan iyon? Napabuntong hininga siya at napalunok ng mariin. I wanna marry you again. Bulong niya out of the blue. Itinon ko ang atensyon ko sa kanya. He tried hard not to look at me. But when I touched his jaw, mabilis siyang napabaling sa akin. Umigting ang panga nito at mas pumungay ang titig nito. Umangat ako ng kaunti para maabot ang labi niya.
I want to marry you too again. At first, he tries to restrain her smile, but it became uncontrollable. Hindi na niya napigilan ang mapangisi, kaya kinagat niya ang pang-ibabang labi niya. Sigurado ka ba? Naniningkit ang kanyang mga mata. You should inform Theodore about that, kasi baka hinihintay ka na lang ng lalaking yan. Ngumisi naman siya na may kaunting sarcasm. He is a friend, like him as a friend. Banayad akong napangiti sa kanya. Minsan ko lang makitaan ng selos si Victor. Maski noon ay hindi ganun kadaling mabasa kapag siya ay nagsiselos. O baka mas madali lang akong basahin kaya nakikita ko ang malaking pagkakaiba namin. Hindi ka naman nagsiselos sa kanya, hindi ba? Hindi ka pwedeng magselos. Wala pa akong kasamang lalaking hihigit sa'yo. Biro ko naman. Ngumisi lang siya pero alam ko kung gaano siya kagusto ang kanyang mga naririnig. Hindi mo masasabi yan. Pag seryoso naman niya, I am always afraid to lose you. Hindi mo lang alam. Umigting naman ang pangako at bumagsak ng tingin sa kanya. Niyakap niya ako. Ang selos ay isang mababang salita para sa ilarawan kung paano ako natatakot na mawala ka, Atasha. Sa anumang pagkakataon, inabot niya ang kamay ko at pinagsalikop iyon sa kamay niya. Maglalagay ako ng singsing dito. Magiging asawa kita ulit. Magiging Delmondo ka ulit, baby. Hinalikan niya ang likod ng aking mga daliri. Dahan-dahang dinampi sa labi niya hanggang sa mapaglaro siya. Hinawakan ko ang kamay ko at hinampas ng mahina ang mga braso niya. Ano bang ginagawa mo? Natatawang biro ko. Bampirang sususo sa katawan mo. Bulong naman niya pabalik at ibinaw ng mukha niya sa leeg ko. Napahawak ako sa balikat nito at nagpakawala ng halakhak nang sinimulan niyang halikan ako sa leeg. Hindi mo ako pwedeng lagyan ng kiss mark sa leeg ko. May hearing akong pupuntahan. Paalala ko naman sa kanya. Oh yes. Paus niyang sabi at naramdaman ko ang dila niya sa likod ng tenga ko. Hindi niya sinisip-sip ang balat ko pero napaatras ako nang maramdaman kong kinagat niya iyon. Baliw ka talaga. Can I suck your hair instead? Bulong niya sa tenga ko at dumapo ang palad niya sa gitna ng hita ko. I immediately closed my tights. Get off of me. We are going to meet our parents tomorrow. May hearing pa ako. Hindi ako pwedeng magpuyat. He smirked and stood up. He pulled me up from the couch. Inayos ko ang gamit ko, habang siya naman ay pinapanood ako. Don't fix your clothes. Tatanggalin din naman natin yan. Umaling ako habang ngiti sa mga labi ko. Masikip ang schedule natin bukas. Mapapagod ka kaya makatulog ka kaagad. Sagot niya lang at mahigpit na hinawakan ang palad ko. Tsaka niya kinuha ang kape at pumasok na kami sa loob. Matapos ang trabaho ko at tanghali na nung sinundo kami ni Victor dala ang kanyang sasakyan. Napansin ko rin ang sasakyan na nasa likod at harap namin nung pumasok na kami sa kotse nito. Saan tayo pupunta? Baka sa boses naman ni Lucia ang excitement habang inaayos ni Victor ang kanyang seatbelt sa likod. Sa bahay nila mami at daddy. Nang lumipat kami at nagsimula ng magmaneho si Victor, napansin ko ang dalawang sasakyan. Is that your security? Taka kong tanong sa kanya. Mas mabuti nang nakakasiguro tayo. Ayokong pagkaguluhan ulit tayo lalong-lalo na kayo ng anak natin. Magluluto na ba tayo ng hapunan? Kabado kong tanong naman sa kanya. Hindi namin ipinaalam sa aming mga magulang na sila ay magkita-kita ngayong gabi. Ang alam lang nila, we have something important to announce. At ang alam lang nila, sila lang ang pupunta. Is this a great idea? Paano kung magkagulo lang? Hinawakan naman ni Victor ang tuhod ko. Basta malalaman natin ang totoo. Napasulyap naman ako kay Lucia na nahihirapang lumunok. Nakatingin sa amin, alam kong nakikinig siya. Ngunit siya ay sa akin at dumungo sa bintana nang mahuli ko ang titig niya. Is Daddy Theo not going with us? She suddenly asked. Nakita ko kung paano napataas ng isang kilos si Victor dahil doon. Medyo busy siya. You're going to meet your grandparents, Lucia, tonight. Paalam ko naman rito. She pouted her lips and nodded her head. Okay lang ba yun sa'yo? Yes, I like to meet them. Ngumiti ito at sinulyapan ko si Victor. Tumingin naman siya sa rearview mirror at tumingin siya sa akin. Sa tingin ko, ang isang maliit at paghahanda ng pagkain ay isang magandang idea para salubungin sila. At sana lang, maging maayos na ang hapunan na to para kay Lucia. Naghahanda kami ng pagkain ni Victor habang si Lucia ay nakaupo at nakahilig sa countertop table. She is playing bat. When he got distracted, she glanced at us.
May iilang tauhan lamang na nakabantay sa labas. "Baby," tawag ni Victor at lumapit siya sa akin. "Careful cutting the onions. I'm not a professional cook, not a chef. Pero tama naman yung ginagawa ko ah. Just let me do it. Baka maputol ang daliri mo," panimula niya at kinuha ang kutsilyo sa kamay ko. "Natatakot ako sa ginagawa mo," pabirong dagdag nito at nagpakawala ng halakhak. "Ang OA mo naman. Nag-exaggerated lang ito for sure. No mushroom please," paalala naman ni Lucia, kaya pareho kaming natawa ni Victor. "Wala kaming anumang mushroom dito, ngunit natutuwa na pinaalalahanan mo kami." Ngumiti naman si Victor sa kanya. I wiped my hands with this towel when I was done preparing the ingredients. Dahil nandito si Victor, ay mas magiging maayos ang kusina namin. At tingin ko mas masarap ngayon ang pagkain namin. "Does mommy cook for you?" Mapanuyang tanong naman ni Victor. "Minsan, breakfast, pero si Daddy Teo ang nagluluto sa amin." Agad naglaho naman ang ngisi nito. He smirked again and nodded his head. Talaga, walang interes na sagot niya. "How was it?" Tumango naman si Victor at nagpatuloy na sa ginagawa niya. Lumapit ako sa kanya at ipinatong ang kamay ko sa braso niya. Natigil siya at bumaling siya sa akin. Nagtipto naman ako at abutin yung tainga niya. Nung hindi ko maabot yun ay yumuko siya. "Mas masarap ang luto mo." Bulong ko naman sa kanya at matamis akong ngumiti sa kanya. Ngumisi siya at mas inilapit ang kanyang pisngi sa labi ko. Wanting me to kiss to check. Mas napangisi siya nang halikan ko ito sa pisngi. "Sweet," bulong niya at ngumisi. Bumalik sa kanyang ginagawa, pinahid ko ang kamay ko sa braso niya. "I love you," bulong niya at hinalikan ang tainga ko. Naghahanda na kami sa gabing yun. Pumasok si Victor na nakabihis na at mukhang natapos ng ayusin ang garden. "Bakit ganyan ang suot mo?" Taka akong napalingon sa kanya at naabutan siyang papalapit siya sa akin. "May mali ba sa suot ko?" Pumunta sa akin at ipinulupot ang mga braso niya sa baywang ko. "Bakit? Kailangan ko bang magpalit?" "Gusto ko lang naman maghanda ngayong gabi. Well, ito ang magiging unang pakikipag-ugnayan ko. Pagkatapos kong umalis ng bansa kasama ang mga magulang ni Victor." Pinaharap niya ako sa salamin at niyakap niya ako mula sa likuran. Seryoso akong sinusurin ang damit ko. "Ang ganda. Bakit ganyan kakaganda sa suot mo?" Uminit naman ang pisngi ko at sinubukang taliman ng titig sa kanya kahit ang ngisi sa labi ay hindi na mapigilan. "Nililigawan mo ba ako?" Hindi makapaniwalang tanong ko. "Are you started in the kitchen?" Mahigpit niya akong niyakap. Banayad niyang dinampian ng halik ang aking balikat. "Papunta na dito ang mga magulang ko," wika nito. "I wonder who will come first." Tumawa siya at napanguso naman. Pinagagaan ang sitwasyon, mukhang excited pa siya. Kinagat ko naman ang ibabang labi ko at napalunok ng kaunti. Tense pero ang alam kong ito ang kailangan namin gawin.